bago pa po makita ang biktima na connect na po namin yung sample na nakuha namin sa sasakyan at yung sample sa pamilya at nag-match po ito sa 3 anak po ng victim at dun sa nakuha naming unknown specimen sa sasakyan. 99.99% si Mr. Cabrera po yan na-identify. Positibong tinukoy ng National Bureau of Investigation o NBI ang TNVS driver na si Raymond Enriquez Cabrera nga ang bangkay na natagpuan sa Barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija noong Biyernes. Nagsimula ang paghahanap at investigasyon sa nawawalang TNVS driver noong May 9 ngayong taon nang humingi ng tulong ang asawa ni Raymond upang hanapin ang kanyang mister. Makalipas ang ilang buwan, noong July 10, 2025, ay kusang sumuko ang 3 sospek kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Agad namang itinurn over ang mga sospek sa NBI kung saan itinuro ng mga ito kung saan nila itinapon ang katawan ng biktima. Bukod sa DNA, ayon kay NBI Dactyloscopy Division Chief Dr. Alfredo Cahanding, nakatulong din ang fingerprints na nakuha sa sasakyan ng biktima para matukoy ang suspect. Meron po tayong nakuha na fingerprints dun sa bottled water na nakalagay sa likod ng Avanza. In-enlarge po namin siya, i-compare po namin siya dun sa fingerprint na nakuha namin dun sa booking sheet nung siya ay maaresto at nag-match din po dun sa right little finger ng suspect dun sa fingerprint niya nung nag-apply siya ng fingerprint ng NBI clearance. Dagdag pa ni Dr. Carlo Magno Yaluk, NBI Medical Legal Officer, tugma rin ang dashcam recording sa sasakyan ng pinaslang na TNVS driver sa tinamo nitong saksak. Ang nakalagay natin dun sa autopsy report is 2 stab wounds. Yun lang po yung confirmed. But based from the reaction ng tissue, I can assure you that there were more than 2 stab wounds. Nagkataon lang po kasi nandun sa chest area pababa, liquefied or very decomposed na po yung tissue. Meaning we cannot anymore establish yung struck ng knife wounds. But because of the amount of blood and then the tissue reaction behind, dun sa likod, definitely po more than 2 stab wounds. Ayon sa NBI, mahaharap ang mga sospek sa kasong robbery with homicide. Dahil sa insidenteng ito, muling nanawagan ang mga grupo ng TNVS driver para sa mas pinaigting na seguridad. Ayon kay Saturnino Mopas, chairman at spokesperson ng TNVS Community Philippines, mayroon silang communication channel para ma-monitor ang kanilang kapwa TNVS driver. Payo ng TNVS Community Philippines sa kanilang mga kasamahan, maging mapanuri at mag-ingat sa pagkuha ng pasahero lalo na sa gabi kung saan kadalasan na nambibiktima ang masasamang loob. Unang-una po kasi, makikita naman po kung sino yung nagbubuk. Alam po namin kung saan lugar dadalhin o pipick-upin. Doon lang po malalaman na po namin na kapag alam namin yung delikado ito, siguro panahon na para i-cancel namin ang mga booking. Pero ganun pa man na siyempre iba rin po yung nag-iingat kasi po meron po tayong sinasabing instinct. Nararamdaman po namin mga driver yan, lalong-lalo na pagkagabi. Kaugnay nito, tiniyak naman ng NBI na makikipag-ugnayan sila sa mga may-ari ng ride-hailing apps upang mas maprotektahan ang mga driver. Inatasan ko na si Atty. Pumediano, si Ate Labin na once and for all yung mga apps natin like Grab, everything, makausap namin yung mga may-ari so that maturuan namin sila kung paano nila mapoproteksyonan yung kanilang mga driver. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.